Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Geraldine. Tawagin niyo na lang akong Teacher G. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 5. Sa leksyon nating ito, ating malalaman ang tungkol sa mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya sa anumang babasahin, napapakinggan, at napapanood sa dyaryo, magazine, radyo, telebisyon, pelikula, at internet. Kapag natapos na natin ang aralin ito, mas madali na nating masusuri ang mabuti at di mabuting naidudulot sa ating sarili at sa miyembro ng ating pamilya ang anumang babasahin, napapanood at napakinggan. Bago natin simulan ang ating pag-aaral sa araw na ito, subukan muna nating sagutin ang mga katanungan na inihanda ko para sa inyo. Tukuyin kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri nito gamit ang mapanuring pag-iisip. Sabihin kung tama o mali. Una, tatapusin ko muna ang anumang gawaing nasimulan bago manood ng programang pantelebisyon. Pangalawa, manood ng balita at patalastas na makabuluhan upang malaman ang kasalukuyang pangyayari. Pangatlo, pagtulong at paggawa ng mga kapaki-pakinabang na gawain. Pang-apat, pagpapahalaga sa panunood ng mga telenovela kaysa sa mga balita. Panglima, pagkikinig ng mga programa sa radyo na nagtuturo sa paggawa ng mga makabuluhang bagay. Ngayon naman ay magbibigay ako ng kahulugan sa bawat pinagkukunan ng impormasyon gaya ng radyo, dyaryo, magazine, telebisyon, pelikula at internet. Ang gagawin nyo lang ay tukuyin ang tamang sagot sa bawat ilalahad kong kahulugan. Handa na ba ang lahat? Magaling! Una, ito ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon, at patalastas, kadalasang naimbenta sa mababang halaga. Ano kaya ito? Pangalawa, ito ay isang uri ng babasahin na may hawig sa comics sa unang tingin. Pangatlo, ito ay isang paraan ng pagpapadala o pagtanggap ng mga salita, musika at iba pa sa pamamagitan ng electric waves. Pang-apat, ito ay isang sistema para sa pagpapadala ng mga visual na imahe at tunog na makikita sa screen. Higit sa lahat, ito'y ginamit upang mag-broadcast ng mga programa para sa libangan, impormasyon, at edukasyon. Panglima, ito ay paggawa ng kumikilos na larawan ng nagsasaad ng isang kwento na maipapakita sa teatro o telebisyon. Pang-anim, ito ay isang pandaigdigang network ng computer na nagbibigay ng iba't ibang pasilidad ng impormasyon at komunikasyon. Magaling mga bata! Ngayon, ano sa palagay mo ang matutunan ng mga bata sa pakikinig ng dyaryo, magazine, radyo, telebisyon, pelikula, at internet? Tunghayan natin sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayon. Dyaryo.
Ito ay isang uri ng paglilibag na naglalaman ng balita, impormasyon, patalastas, kadalasang naimprenta sa mababang halaga. Ito ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interes at kadalasan itong nailathala ng araw-araw o lingguhan. Ang dyaryo ay isang mode ng komunikasyon sa masa. Nakakatulong ito sa paglikha ng kamalayan sa lipunan. Ito rin ang nagdaragdag ng mga tinig laban sa isyong panglipunan. Tandaan na hindi lahat ng nababasa mo ay nagdudulot ng kabutihan dahil mayroon ding hindi mabuting na idudulot ito sa iyong sarili at sa mga miyembro ng pamilya kagaya lang ng fake news. Kung nakikinig talaga kayo sa ating diskusyon tungkol sa dyaryo, tingnan nga natin kung masasagot ba ninyo ang mga katanungang ito. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Sabihin ang titik ng tamang sagot. Una, ano-ano ang makukuha sa pagbabasa ng dyaryo na mapakinabangan para sa sarili at sa pamilya? A. Fake news lang? B. Mabuting balita? C. Mabuti at masamang balita? D. Lahat ng nabanggit? Tama! Pangalawa, paano makakatulong sa mga mag-aaral ang pagbabasa ng dyaryo? A. Makakuha tayo ng fake news? B. Mapapadali ang pag-aaral? C. Magiging aktibo sa klase? O D. Nagbibigay ng kaalamang naaangkop at napapanahon? Magaling! Tama lahat ang inyong nasagot! Dadako naman tayo sa susunod na uri ng media o babasahin at ito ay ang magazine. Magazine. Ito ay isang uri ng babasahin na may hawig sa comics sa unang tingin. Karaniwan itong tumutugon sa iba't ibang hilig ng maraming uri ng mambabasa. Ngayon, ay isulat ninyo sa inyong kwaderno ang mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at sa miyembro ng pamilya ang pagbabasa ng mga magazine. Magaling! Napakahusay at napakatukma ng inyong mga sagot. Radyo. Ito ay isang paraan ng pagpapadala o pagtanggap ng mga balita, musika, at iba pa sa pamamagitan ng electric waves. Ang pangunahing layunin ng radyo ay upang ihatid ang impormasyon mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa pamamagitan ng intervening media ng walang wire. Tandaan, hindi lahat ng napapakinggan mo sa radyo ay nagdudulot ng kabutihan dahil mayroon ding hindi mabuting na idudulot ito sa iyong sarili at sa miyembro ng pamilya kagaya lamang ng hindi makatotohanang balita. Ngayon ay may ilang katanungan ako tungkol sa pakikinig ng radyo. Sagutin lamang ang mga tanong sa loob ng 5 segundo. Sabihin lamang ang titik ng tamang sagot. Una, ano-ano ang makukuha sa pakikinig ng radyo para sa sarili at sa pamilya? A. Fake news lang? B. Kaalaman, impormasyon, at makatotohanan at di makatotohanang balita? C. Mabuting balita? D. Makapagdamdaming drama tuwing hapon? Magaling! Tama ang inyong sagot. Pangalawa, paano
makakuha tayo ng fake news? B. Mapapadali ang pag-aaral? C. Nagbibigay ng kaalaman, impormasyon, at balita na naaangkop at napapanahon? O D. Pwede nang lumiban sa klase kapag nakikinig kayo ng radyo araw-araw? Tumpak ang inyong mga sagot. Ngayon naman ay dadako tayo sa telebisyon. Ito ay isang sistema para sa pagpapadala ng mga visual na imahe at tunog na makikita sa screen. Higit sa lahat, ito'y ginamit upang mag-broadcast ng mga programa para sa libangan, impormasyon, at edukasyon. Ito rin ay isang paraan para makita ang mga bagay kahit ito'y malayo sa pamamagitan ng kuryente. Tandaan na hindi lahat ng napakinggan at nakikita mo sa telebisyon ay nagdudulot ng kabutihan, dahil mayroon ding hindi mabuting na idudulot ito sa iyong sarili at sa miyembro ng pamilya, kagaya na lang ng mga hindi makatotohanang balita at impormasyon. Ngayon, pelikula. Ang paggawa ng kumikilos na larawan na nagsasaad ng isang kwento na maipapakita sa pamamagitan ng teatro o telebisyon. Hindi lahat ng napapakinggan at napapanood sa pelikula ay nagdudulot ng kabutihan, dahil mayroon ding hindi mabuting na idudulot ito sa iyong sarili at sa miyembro ng pamilya, kagaya lamang ng mga hindi makatotohanang palabas, drama, impormasyon at kaalaman. Dadako naman tayo sa internet. Ito ay isang pandaigdigang network ng computer na nagbibigay ng iba't ibang mga pasilidad ng impormasyon at komunikasyon. Binubuo ito ng magkakaugnay na mga network gamit ang mga pamantayang protocol ng komunikasyon. Upang kumonekta sa internet, dapat kang magkaroon ng access sa isang service provider ng internet na kumikilos sa gitna ng pagitan mo at ng internet. Tandaan, hindi lahat ng napakinggan at napapanood mo sa mga gadget gamit ang internet ay nagdudulot ng kabutihan, dahil meron ding hindi mabuting maidudulot ito sa iyong sarili at sa miyembro ng pamilya, kagaya na lang ng mga hindi makatotohanang palabas, drama, impormasyon at kaalaman. Ngayon, may mga katanungan ako tungkol sa ating aralin. Handa na ba kayo, mga bata? Una, anong kaalaman na makabubuti ang makukuha mula sa radyo, magasin, dyaryo, telebisyon, pelikula, at internet? Ibigay ang inyong mga pahayag. Pangalawa, anong kaalaman ang di makabubuti ang makukuha mula sa radyo, magasin, dyaryo, telebisyon, pelikula, at internet? Ibigay ang inyong mga pahayag. Magaling, mga bata! Tama lahat ang inyong mga sagot. Ngayon, para malaman ko kung sino sa inyo ang nakikinig, susubukan pa nating sagutin ang ilang pang gawain. Piliin ang angkop na mga salita sa kahon upang mabuo ang talata sa ibaba. Hindi lahat ng ating at ay na agad o di kaya'y mali na ito. Lahat ng mga natatanggap o napapakinggan natin ay nararapat na
upang malaman ang mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at ng anumang babasahin, napapakinggan, napapanood sa at malaking impluwensya sa mga bata ang kanilang nakikita at napapanood at napapakinggan sa iba't ibang uri ng media gaya ng radyo, magasin, dyaryo, telebisyon, pelikula at internet. May mga pagkakataon na ang kanilang napapanood at napapakinggan ay ginagaya nila. Kaya, mainam na may maganda silang modelo ng kaugaliang napapanood at napapakinggan upang maging gabay nila sa kanilang buhay. Ngayon, ipakita ang thumbs up kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at thumbs down naman kung mali. Una, basahin ang mga impormasyon sa internet bago ito kunin. Pangalawa, humanap ng site na lehitimo at mapagkakatiwalaan. Pangatlo, pagpapakalat ng maling balita gamit ang internet. Ngayon, sa inyong sariling pangunawa, paano mo masusuri ang mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napapakinggan at napapanood? Gumawa ng ilustrasyon gamit ang espasyo sa ibaba. Tandaan, hindi lahat ng ating napakinggan at napapanood ay tama na agad o di kaya'y mali na ito. Lahat ng mga impormasyong natatanggap o napapakinggan natin ay nararapat na suriin upang malaman ang mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya. Kahit na anumang babasahin, napapakinggan, napapanood, sa dyaryo, magasin, radyo, telebisyon, pelikula at internet. Natapos na natin ang ating leksyon tungkol sa mabuti at di mabuting maidudulot sa sarili at sa miyembro ng pamilya ng anumang babasahin, napapakinggan at napapanood sa dyaryo, magasin, radyo, telebisyon, pelikula at internet. Maraming salamat at sana nasiyahan kayo sa ating pag-aaral na ito. Muli, ito si Teacher G na muling nagpapaalala nung huwag kalimutan ang palagyang paghugas ng kamay, paggamit ng face mask, at iwasan ang matataong lugar.